magandang gabi po sa ating unang gabi ng ating LLDC Port Family Camp. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa kabubuyan niya. Salamat sa ilang tayo na natin. So, salamat po sa pagkakas ng Diyos, sa provision niya. At tayo po nandito po sa bundok ng Baguio. No? Ang Benguet. Mamaya may mga hapon pa, no? Sila mga members sa Bambuka. Salamat po sa ikaw tayo pagbabalasa natin yung gamit ng Baguio habang napakaligit po sa medyo no? So, salamat sa biyaya ng Diyos, sa kanyang picture. Tayo po ay magsimula na po sa gawain ito. Sige po, so tayo ay simula po sa pagdalangin, kumawin po tayo. Okay, hindi na po natin pag-iwaki, manalangin po sa ating God. Okay, manalangin po. So, practice sa atin. Okay, pray po tayo. Manalangin po tayo tumayo. Prayer po, prayer. Prayer po. Sige po tayo pang manalangin. Nakilang po, salamat po muli. Nagkaroon po muli ng pagkakataon para sa Port Family Camp ng Bibig na Church. Maraming pag-bless sa Panginoon. Maraming salamat po sa panahon Panginoon, sa pagkakataon Panginoon. Mga oras nito Panginoon. Natubutan niyo Panginoon. Kami ng palakasan na spiritually. Talaga namin Panginoon. Port Family Camp maraming pagkakataon po. Puri kami puri, salamat. Sumamba pa rin. Puri rin lumakas para matalaga. Kailangan namin ang bawat sa Panginoon sa katapasan ng aming kapag. Lord, kami mga warrior, Panginoon, maging warrior. Kami sa mga manihila, Panginoon, ay problemado Panginoon ay naisip namin na napakalit na kapag meron kami meron siyang sinasandalan Panginoon siyang tools na lahat Panginoon salamat po sa magandang tulong Panginoon ng Baguio. Salamat po kami ay magkakasama Panginoon. Dalangin yun Panginoon sa tatlong araw namin ito ng malagi ito marami ng natutunan mangusap Panginoon na Espiritu Panginoon sa bawat pauling namin Panginoon sa mga aral ng mga salita siya namin magiging dala-dala at sandata Panginoon pagbalik namin sa aming sa Medrisia Panginoon sa aming tahanan sa aming trabaho Panginoon. Lord, kami Panginoon ay nagagala at yung puso ng Panginoon. Nagpapasalamat Panginoon sa kaligtasan Panginoon na binigay ko. Alam namin sa Panginoon sa Panginoon ng mga tao ay nagdiliwan ng mga tao nila sinasan sa Panginoon kung saan Panginoon pinapayos sa Panginoon ng hindi meron kanati ko Panginoon na magpipilitan sa Panginoon. Pero alam naman namin Panginoon na wala naman po yung paguluhan ng ginagawa ng mga ginagawa ito. Salamat at pinigitan niyo kami sa mapunta sa inyong iglesia sa Panginoon. Salamat sa salvation Panginoon. Lord, ang bawat gagawin namin sa Panginoon sa Panginoon. Ito po ang aming halaga, ito ang aming may taas sa aming mga buhay. Sana po Panginoon, sa mga susunod namin Christian Panginoon ay mas maging marami pa po kami. Kasabay ng init ng panahon Panginoon, init ng pag-ibig ko ng bawat isa. Ingatan niyo po ang mga kapatid pa namin Panginoon na bigyan niyo papunta rito. Hindi sinip ko yun. Amen. Okay, sige po, ito tayo. Bago tayo magkaroon sa ikapas. Sige po. Huwag na lang po kasi okay, copy naman pala. Pwede mo ito ba? Muna tanggalin ito. Muna tanggalin ito.
Okay, balik po tayo sa ating very individual land. Pwede ko kayo lahat. Sige, say, Carry the voice of life above my ear is flowing. When I know the seeds of earth be set on every hand. Love and fear and things of earth in vain to me are going. None of these shall move me from Beulah land. I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. Praise God! I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Far below the solar of the above, the world is beating. Sons of men being battle, the enemy withstand. Safe am I within the castle of God's word retreating. Nothing there can reach me, this Beulah land. I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Let the stormy breeze and stormy cry and not alarm me. I am safely sheltered in, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's no can harm me. I am safe forever in Beulah land. I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. Praise God! I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Okay, sunod po natin. The God on the mountain. Okay na po. Kaya sabi ko, kaya sabi siya, para makakapela. Mag-aaralan pa natin pa rin. Wala ba, Blas? On the mountain, you've got peace of mind that you've never known. Bad things can change when down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. Chorus, for the God on the mountain, He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, He's still God in the bad times. And the God
Down in the valleys of trials and temptations. Play mo na. That's where your faith is really put to the test. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the days is the God in the night. Look at the chorus. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day is the God in the night. Okay, yung pong ating team ng ating resort, sa ating camp. The God of the mountain is the God of the valley. Asahin po natin yung text. Ano? 1 Kings chapter 20. Meron pong talata po yung verse na yan. 1 Kings chapter 20. Yan. Kung hawak niya ang mga Bible, basahin po natin yung 1 Kings chapter 20. Okay? So, 1 Kings chapter 20. Basanay po tayo. May hawak na Bible. Okay, next time po, huwag mong gagamit ng mga cellphone, ano? Malibang yung lesson lang po, no? So, 1 Kings chapter 20 po tayo. 1 Kings. Okay, kung nakita niyo na po, basahin po natin 1 Kings chapter 20. Simulan po natin doon sa verse. Okay, simulan po natin sa verse 13. Opo. 1 Kings chapter 20, verse 13. 1-3. Okay, 1-3. Hanggang sa verse, tapusin natin hanggang verse, ano po? Okay, verse 30. Yan. 1 Kings chapter 20, verse 13, up to verse 30. 1-3, and then 30 yung huli. Okay, so basahin po natin ang saitan. Lahat ng lalaki, 13, babae ang susunod, sabay-sabay tayo sa verse 30. Kung nakita niyo po, ready? All men, verse 13. And behold, there came a prophet unto Ahab, king of Israel, saying, Thus saith the Lord, Hast thou seen all this great multitude? Behold, I will deliver it into thine hand this day, and thou shalt know that I am the Lord. And Ahab said, By whom? And he said, Thus saith the Lord. Then he said, Who shall order the battle? And he answered, 15 on men ulit. Then he numbered the young men of the princes of the provinces. And there were 232. And after them he numbered all the people, even all the children of Israel, being 7,000. Hadad was drinking himself drunk in the pavilion, he and the prince, the 13th prince, And the young men of the princes of the provinces went out first, and Ben-Hadad sent out, and they told him, saying, There are men come out of Samaria. And he said, Whether it be come out for peace, save them alive, or whether it be come out for war, save them alive. So these young men of the princes of the provinces came out of the city, and the army which followed them. And these slew every one his man, and the Syrians fled, and Israel pursued them, and then
And the king of Israel went out, and smote the horses and chariots, and slew the Syrians with a great slaughter. And the prophet came to the king of Israel and said unto him, Go strengthen thyself, and march, and see what thou doest. For at the return of the year the king of Syria will come up against thee. And the servants of the king of Syria said unto him, Their gods are gods of the hills, therefore they were stronger than we. But let us fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. And do these things, take the kings away, every man out of his place, and put captains in their rooms. Number thee an army like the army that thou hast lost, horse for horse, and chariot for chariot, and we will fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. And he hearkened unto their voice, and did so. And it came to pass at the return of the year, when the men had no number against Israel, went out to fight against Israel. The children of Israel were numbered, and were all present, who went against them. And the children of Israel preached before them like a little flocks of kids, but the Syrians filled the country. And there came a man of God, and spake unto the king of Israel, and said, Thus saith the Lord, because the Syrians have said, The Lord is God of the hills, but he is not God of the valleys. Therefore will I deliver all this great multitude into thine hand, and he shall know that I am the Lord. And they each won over against the other 7 days. And so it was that in the seventh day the battle was joined, And the children of Israel slew of the Syrians and 100,000 footmen in one day. But the rest fled to Aven into the city, and there alone fell 127,000 of the men that were there. And the 100 fled came to the city into an inner chamber. Dalangin tayo sa Lord. Salamat po muli, Amang Diyos na nasa langit. Salamat po muli sa inyong kabaitan, kabutihan, pag-iingat, pagpapala sa lahat ng kasama po namin dito. Pag sa aming mga driver na ingatan nyo, aming sasakyan, at lahat po na naka-join ngayon sa inyong provisyon, pagkain. At samahan nyo kami, Panginoon, kung pwede ka alam po sana lahat ng mga members na kasama. Kaya tulungan nyo po next time na makasama po namin mga members. At patuloy po na bigyan nyo pa kami pa ng hindi lang lugar, provision, kundi meron pa pong pagkakataon na magsumampa kami ng malaya at katulad ng ganito, Panginoon, pagsamahan niyo kami. Tuloy po kaming maglingkod sa inyo na buhay at tunay na Diyos na nagpapala, nag-ingat, higit sa nagligtas sa amin, nagpapatawag. Pagpalaan niyo sa itanyo, usapin kami, Panginoon, sa gabing ito at patuloy gamitin yung live stream sa mga pwedeng makinig, manood, mga kapatiran sa tahanan. At mga kaibigan, kung pumagpala sa unang gabing to, samahan niyo kami, makita namin, Lord, ano nga ba meron ang mundo. Gano'ng kakadakila, paano niya nilikha ito, ano mga mensaheng pwede niyo ipakita sa amin. Higit sa makita namin ang kadakilaan niyo sa aming buhay, sa bansang Israel, na tinulungan niyo laban sa mga kalabang na Syrians, Panginoon. Ito yung darating ding pamuli. Pasalamat, samahan niyo kami sa gabi ito. Usapin, Panginoon, bigyan ng karulungan, pagtuturo ng banal ng Espiritu, at tinisin niyo ang mga puso at isipan, mga bagay na marumi, na patuloy na mga pumapasok o naiisip, inyong kahayaan ng kaaway, ay gumawa at magtagumpay, kundi wasakin niyo po ang pagkilos niya. Patuloy, Panginoon, gumawa ka po sa aming kalagitnaan, samahan niyo rin kami ng inyong mga anghel, higit sa at ikaw ang gumawa, at kumilos sa puso at isipan ng bawat sa amin sa oras na. Ang mga pabiyahe pa, ingatan yung mga pasunod, ikaw pumagpala hanggang sa aming pag-uwi sa Friday. Ito yung darating pamuli, kasaan sa gabing to, sa matamis na pangalan pa ng Jesus. Amen. Salamat po mga pupumbagsa. So ano po makita natin mga kapatid, dito po sa ating team. Palipot ko tayo doon sa team, doon sa ating team, tapos sa ating verse. Doon sa verse 28, makikita po natin
dalawang talata, binanggit po yan ating tema, no? Yung the God of the mountain, actually binanggit yan the hills. Okay. Ang unang verse, binanggit po yan sa verse, tingnan niyo po, sa verse 23. No? Tama po ba? 23. Binanggit sa verse 23, sabi diyan, at ang mga alipin ng hari ng Syria ay sinabi sa kanya, no, ang Diyos na ang kanilang Diyos ay Diyos ng mga burol, hills. Pag sabi natin hills, burol, ano, ito po ay mababang klase ng mga bundok. Okay. Kasi pag sabi natin mountain, ito, bundok ng Baguio, no? Ayan. Mountain, matataas eh. Pag sabi natin hills, katulad ng Chocolate Hills. Di ba? Kaya nga tinawag sa Chocolate Hills sa Bohol. Okay. Bakit sinabing Chocolate Hills? Ano ang Chocolate Hills? Burol. Burol. Kaya burol siya. Di ba? Pero ano po talaga siya? Kapatagan o Kabundok. bundok pa rin, kaya lang mababa. Kaya tawag hills. Opo. So, bundok pa rin siya, hindi nga lang malaki. Kapag sabi kasi mountain sa English, kumbaga, yung terminology niya, pag sabi mountain, mas matataas. Mount Apo, ano ba? Mount Araya, di ba? Pero pag sabi natin Chocolate Hills, yung ball, medyo mababa. Pero hindi kasi pwedeng sa at Talavera, o ang MBC, ano siya? Kapatagan, di ba? Lambak. Actually, ang lambak, pagitan ng bundok. Yan. Bundok, tapos sa baba no, dalawang bundok, no? Sa baba no, ang tawag pala doon, valley. Okay, ano yun? Ano yung Tagalog ng valley? Lambak. Lambak, di ba? Lambak. Pero pag sabi natin Nueva Ecija, kapatagan. Kaya kapatagan, kasi maraming patring talaga. Hindi kasi, pag sabi mo, ang bundok, matataas. Mount Apo, Mount Mayon, ano pa? Cordillera, ito, Baguio. Pero pag sabi natin, hills, bundok pa rin siya, kaya lang mababa. So, hindi sa kapatagan, hindi sa lambak, bundok pa rin, consider, kaya lang mababa. Hills. Kaya, gusto ko na maintindihan kasi baka sabihin nyo, hills pala sabi niya sa 23, bakit hindi naman bundok? Baka ba pagtalo kayo, no? So, bundok pa rin siya yung hills. Kaya lang mababa lang siya. So, sabi niya pakiyan po yung verse. 1 Kings chapter 20, para nakikita rin nila. Kaya sabi niya sa chapter 20, verse, yun nga po, sa 23, binagit niya, no? Actually, sa 22. Yung chapter na yan, ang paglusod ng hari ng Syria. Sino yung hari ng Syria? Si Ben-Hadad. Actually, marami pa siyang kasama dyan. At lulusubin na lang Israel. Kung titingnan natin, sabi nga sa verse 20, no? They slew everyone. Okay, pakayarap na lang po ng mas akin ako. Okay, para lang po nakikita niyo pa yan. Sabi lang po. Hindi yun. Sabi ko dito. Para lang mas kita natin pare-paras. Please. Hindi ko magana. Ay, nag-freeze na naman. Nagdala ko sa TV. Kasi si wifi kasi. Anyway, so sabi diyan sa 1 Kings, hindi po. Ano kasi mas gusto niya kasi yung HDMI. Yun. Yun lang. Kay Richard pala, pakilamay niyo mga meron siyang palito. Okay, anyway, balik tayo sa ating Bible. 1 Kings chapter 20, doon na tayo. Sa Bible na lang. Okay. Taga-Bible pa rin. So, ang kwento po dyan, sabi nga po dyan ay may kalaban po ang bansa Israel. Sa chapter 20. Ang pangalan po ng hari ng Syria ay si Ben-Hadad, verse 1. At ang sabi diyan, tinipon niya ang lahat ng kanyang hukbo, in verse 1.
At ang kanilang hukbo ay, ilang tingnan niyo po, verse 1, chapter 20, verse 1. Are you looking? Are you following? Sa inyo po yung mga Bible niyo para mas main ka. Okay, ang hari ng Syria ay si, pangalan? Okay, ilan po ang kanyang hukbo na kasama? Ilang hari? 32 kings. Hindi lang ito Hindi na si Ben-Hadad ang lulusob. May kasama siyang 32 na ano? Hindi soldier. Ano kasama niya? 32? Ibig sabihin, mga bansa ito. 32 kingdom means 32 kings. 32 kings means 32 kingdom. Ibig sabihin, mas marami ito. Eh kung si Ben-Hadad nga lang, sabihin natin ba, si Ben-Hadad may 1,000. Ano ba na lang? O kahit na sabihin natin 100 na lang, palitin natin. Si Ben-Hadad na hari ng Syria, halimbawa, meron siya 100 soldier. Halimbawa na lang, 100 ha? Eh ang kasama niya, 32 kings. Kanya po ba tayo? O, tigi 100 na lang yung 32. O, times, 32 times 100, ilan? 3,200 plus yung soldier ni Ben-Hadad na 100, 3,000. 300 po. Oh, yun ang lulusog. Ang Israel, ilang kingdom? Nahati sila, sabi natin dalawa. Oh, nahati, dalawang kingdom. Actually, isa pa, ano na nga halos wala na, natalo. Doon sabihin natin, hindi na binanggit dito kung gano'n ano. Pero, yun po, ang lumalabas yan, outnumbered sila, ang Israel. Ang hari ng Israel that time ay, si Ahab. So, sabi niya sa verse 1, at siya ay pumunta si Ben-Hadad, nilusog niya sa Samaria. North. Judah sa baba. The Samaria. Okay. Nilusog niya sa Samaria, dinigma niya ito, at sabi sa verse 2, nagpadala siya ng mga mensahero sa kay Ahab na hari ng Israel. Nagpadala siya ng mga utusan. Ano sabi niya sa verse 2? Sabi ni Ben-Hadad na aming hari. Ano sabi niya? Mayabang. Itong hari ng Syria, si Ben-Hadad, yung pinaka-leader ng 32 kings. Siya ang leader, ha? Ano sabi niya sa verse 8? Oh, Ahab, yung silver mo, yung ginto mo, amin na yan. Yung lahat ng mga babae nyo, asawa nyo, mga anak nyo, pati yung mga pinakamagaganda, pinakagwapo, pinakamalakas, amin na yan. Bakit? Bakit niya sabi yun? Aba hindi ka ba natatao? 32 kingdoms kami. Ba? Yun nga lang sabi natin, isa na lang, o 10. No? So, mayabang, ano? Ang sabi sa perso, kung ikaw kaya si Ahab, mararamdaman mo. Ba? Pwede sabihin, yabang mo, sino ka ba? Nabalitaan siyempre ni Ahab, marami pala sila. Ano sabi sa verse 3, verse 4? And the king of Israel answered, sumagot siya, Oh, my Lord, yung sa inutusan ni Ben-Hadad. O king, according to thy say, ayon sa sinabi mo, I am thine and all that I have. Hindi sa kumontra. Yung hari ng Israel, medyo, siguro talaga alam niya, talo sila Malakas itong lulusog, 32 kings Plus si Ben-Hadad, 33. Okay, so, talaga inamin na po ng hari ng Israel, si Ahab, na kami po talaga ay pag-aari nyo na kami sa inyo. Verse 5, at ang mga mensahero ay bumalik. Yung inutusan ni Ben-Hadad, bumalik. Ang sabi? At ang sabi, thus speaketh Ben-Hadad. Hindi lang yung pinapasabi sa'yo. Although I have said unto thee, saying, thou shalt deliver me thy silver and thy gold and thy wives and thy children. 6. Yet I will send my servants unto thee tomorrow about this time. Kaya padala ko pa yung mga ibang mga tauhan ko, mga sundalo ko. At hindi lang namin pag-aari ang mga babae, ang mga gitopya nyo. Sisiyasatin namin, lulusubin namin yung bahay ng hari ng ni Ahab. Yung bahay mo, and the houses of thy servants, ito ay lulusubin namin ayon sa kagustuhan namin.
So, talagang parang sabi niya, wala ka nang magagawa, lulusog ka rin. No? Kumbaga, parang sinabi ng magnanakaw na nagpapaalam, buksan mo na yung bahay mo, papasukin namin, kukunin namin yan sa ayaw mo at sa gusto. Tuloy natin. So, bully itong mga kalaban ng Israel. Verse 7. Then the king of Israel called the elders. Anong ginawa po ng hari ng Israel? Pinatawag po niya yung mga matatanda, no, yung mga matatandang pinuno o lalaki sa lupain. At sabi, Mark, I pray you, and see how this man seeketh mischief. For he said unto me, for my wives and for my children, for myself, for my gold, and I denied him not. And all the elders and all the people said unto him, hearken not unto him. Sabi niya, tingnan nyo, ang yabang ng inutusan nito. Kanila na raw, pag-aari nila, babae, maginto natin. Sabi ng mga matatanda sa kanya. Verse 8. And all the people said unto him, huwag ka makinig sa kanya. No, huwag ka makinig sa payo nila. O siya sabi nga, 9. Wherefore he said unto the messengers of Ben-Hadad, sabihin mo sa iyong hari na iyong Panginoon, lahat ng pinadala mo, mga alipin mo, mga taon mo, at the first I will do, but this thing, ito ang gagawin ko, I may not do. And the messengers departed and brought him word again. Parang sabi niya, lahat ng mapiksan mo, hindi mangyari, hindi masusunod. Medyo matapang pa yung hari ng si Ahab, ng Israel, ng Samaria. Sumunod. Para may tindihan pa natin, yung pabasa. 10. And Ben-Hadad, the king of Syria, sent unto him and said, pinabalik, the gods do so unto me, and more also, if the dust of Samaria shall suffice for my handfuls, for all the people that follow me. And the king of Persia answered and said, tell him, let not him that girdeth up his harness boast himself as he that putteth it off. 12. And it came to pass, when Ben-Hadad heard this message, as he was drinking, he and the kings in the pavilions, they said unto his servants, set yourselves in array, maganda na kayo sa gera, lulusubin natin ang city ng ito ni Ahab. 13. And behold, there came a prophet. Merong isang propeta pinadala ng Diyos kay Ahab, the king of Israel. Ano ang binalita ng propeta kay Hari Israel? Ang sabi ng Panginoon, thus said the Lord, verse 13, nakita mo ba ang sangkaterbang sanlasa? Ang sanlaksang kalaban niya? Tingnan niyo po, ang sabi ng verse 13. This is the message of God. Hindi ito message lang ng tao. Nakita yung sabi niyan, thus saith the Lord. Hello. Kapatid, gusto ko makita nyo lagi. Maintindihan natin. The message doesn't always comes sa tao. Although bagamat ako yung pastor nyo, nagtuturo ng Bible, no? Yung tunay huwag na yung peke, huwag natin pag-usapan yung peke. Pero gusto maintindihan natin, yung mensahe hindi yung galing sa tao. Galing sa Diyos. Magsasalita pa ba ang Diyos sa atin yun? Sa boses, hindi na ho. Pero ginagamit po yung pastor, pwede ho. Pero, mas maganda pa rin kumbaga ngayon, bagamat may ginagamit ng pastor, andyan pa rin yung Holy Spirit, no? Sometimes yung kanta. But the best message of God right now is what? Yung hawak po ninyo. Andyan po ba tayo? The best message of God is the Bible. Ano? At pag sinabing, thus saith the Lord, no? Pag sabi ng Panginoon, makita natin dyan, ay hindi yung sinabi ng tao. Pag sinabi ng tao, madalas naniniwala tayo. Paminsan, naloloko tayo. Pero naniwala tayo. Paminsan, nadala tayo, ayaw na natin maniwala. Pero ibig sabihin, kadalasan normally, magulang man natin yan, kapatid natin, best friend natin, asawa natin, siyempre, lalo yung mga close natin, pinagtitiwalaan natin. Sa mga online business, pinagtitiwalaan natin. Pero may mga pagkataon, naloloko tayo, may scam. May mga pagkataon, yung mga tao malapit sa atin, na pinagtitiwalaan natin,
ika nga, yung pangako, hindi natutupad. Tama po ba? But still, kailangan natin magtiwala. Tama po ba? Kung ang salita ng tao, ang pinagtitiwalaan natin, dapat mas mataas ang tiwala natin sa salita ng Diyos. Because binabasa lang natin ito pare-parehas. This is not my message. Para makita natin, doon tayo pupunta doon sa lundo ng the God of the mountain. Para makasa natin ito, the God of the mountain is the God of the valleys. Ano sabi ng Panginoon sa verse 13? Nakakatuwa po ito, na sa gitna ng mga pagsubok at problema ng isang hari, merong banta ng panganib, mabigat na problema. Maraming kalaban, hindi lang isang kalaban, hindi lang isang hari, hindi lang isang kaharian, hindi lang isang daang sundalo, halimbawa nga lang, kundi ito ay sandamukal na kalaban. 32 kings. And it means, sabi nga niya a great multitude. Diba? Hindi po isa lang ang kalaban, hindi lang isang hari, hindi lang isang bansa. 32 kings, alyansa ito. Diba? Kaya medyo mag-isip-isip ang China. Pag hindi siya tinulungan ng Russia. Diba? Alyansa ito ng West Philippines, Amerika. Diba? May Canada, may Australia, may Japan, Philippines. Kahit maliit lang tayo, maliit talaga tayo, maliit. Pero pag nagsalig Persa, diba? Now, hindi ko doon ikinokonekta. Gusto mo natin, dito talaga, outnumbered na isa ko konti. Sa gitna ng maraming problema at pagsubok natin, saan tayo kumakapit? Saan tayo lumalapit? Saan tayo nagtitiwala? Saan tayo nananalangin? Kadalasan, aminin natin totoo, hanggat meron kang lakas, hanggat meron kang talino, hanggat meron kang trabaho, pera, aminin natin totoo po, madalas mayabang tayo. Lumilipas ang araw, wala tayong panalangin, pagising sa umaga, pasok agad, wala nang pray-pray, di ba? Uwi sa bahay, di ba? Tulog sa gabi, cellphone pa rin, maghapon. Lalo pag pumasa ka sa exam, lalo pag may pera ka sa bangko, lalo pagka okay yung sweldo mo. Pero pag bigla natanggal ka sa trabaho, pag bigla hindi mo yung GCash mo na marami nangyayari, di ba? From 10,000 bigla ng zero. Exam mo, bagsak ka. Okay lang sana, bumagsak ka, nagbabasa ka ng Bible, nag-paper, nagsisipin. Siyempre, magtatanong, Lord, bakit kaya? Pero kung hindi ka tapat, mo na agad, palo na agad. Di ba? Pero ang gusto natin dito, saan nga tayo huhugot ng lakas, ng tiwala, para to move on? When facing the fears of life, the dangers of life. Kaya sabi diyan, salamat, ang Diyos ng Israel ay faithful. Ang Diyos sa Israel ay may message kay Ahab. Ano sabi niya? Sa verse 13, nagpadala ang Diyos ng propeta, and it means God has a message. Thus saith the Lord. Nakita mo ba ang sangkaterbang kalaban niya? Question mark. Una, tingnan natin sa itang thus saith the Lord. Sino nagsabi? Panginoon. So, ibig sabihin, dapat kilala mo ang Panginoon. Kilala mo sino nagsasalita. Who's in authority? Who's in charge? Hello? Sa bahay nyo, di ba? Kayo mga anak, pag sinabi ng nanay nyo, anak, tawang palengke ha, bahala ka mo dyan, magluto ka na. O pag dumating ka pa, di ba, pakainin mo na. Susundin mo, hindi. Kuya Isa. Susunod, hindi. Bakit? Lalo, ikaw ang pangalan yun. Who's in charge? Parents. Pero dahil wala siya, pinilin siya. Authority yun eh. Diba? Pero kung ang nag-utos na sa'yo, bisang pinsa mo, uy, kapag mo, pakainin mo na. Wala yung nanay mo. Bahala ka. Diba? Pero kung responsable kang kuya, kahit di ka nakautusan, pero lalo pag inutusan ka.
But here God says, thus saith the Lord, nagpadala Diyos sa propeta, God has a message, thus saith the Lord, sumunod, sabi ng Panginoon, pinapasabi ng kay Ahab, ng propeta inutusan to, Ahab, nakita mo ba ang sagdamukal, hindi mabilang, multitude, hindi mabilang, na mga kalaban? Hast thou seen all this great multitude? Question mark. Bakit niya sinabi? Nakita mo ba ang maraming kalaban na yan? The question is, ano naramdaman? Siyempre, normal. Tapo. Hast thou seen all this great multitude? Normal, natakot po siya. But God has a message. Kaya diyan natin tayo makita, saan ang focus mo? Sa Diyos o sa kaaway? Kaya minsan, di tayo makabubuhat kasi nakapokus tayo sa kaaway. Sa problema, hindi sa Diyos. Ano sabi niya? Here is the promise. Behold, I will deliver it into thine hand this day. Ngayon ay ipililigtas kita sa mga kalaban nito ngayong araw na to at makikilala mo na ako ang Diyos mo, ang Panginoon. God is always faithful to Israel. Kaya ang problema lang taga Israel, paulit-ulit, parang tayo. Sabi niya, obey me and I will bless you. Disobey me and I will curse you. Diba? Gumawa sa ributo, ginaya nila kapitbahay ng bansa, sinamba nila. Nagkagalit ang Diyos. Siyempre, mahal ng Diyos sa Israel. Ang Israel naman, hindi faithful sa kanilang Lord. Pero pag sila ay tapat naman, talaga naman ang Diyos eh. Kaya dito sinasabi ng Panginoon kay Ahab, pinag-uutos ng Diyos sa propeta, may pangako agad ang binigay ng Diyos. Sabi niya, maraming kalaban. Pero, ang mensahe, thus saith the Lord. Sino nagsalita? Pangalawa, nakita mo ba yung kalaban mo? Saan ka nakapokus? Kanino ka nakikinig? Siguro yung unang tanong, saan ka nakikinig? O sino pinakikinggan? Sa buto ito, marami ka marinig social media nakakatakot ng balita. Marami ka makikita nakakatakot ng balita. Lindol, di ba? Gera, wag naman sana. Marami. Tumataas na mga bilihin, wala ka na mapigil. Di ba? Wala tayong magagawa dyan sa mga problema na yan, pagsubok na yan. Pero, ang tanong, kanino ka makikinig, kanino ka titingin, at kanino ka magtitiwala? Yun ang pangatlong tanong. Kanino ka magtitiwala? Ulitin ko, kanino ka nakikinig? The Lord said, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Maraming boss kimarig sa mundo, lalo ng tinig ng kaaway, tinig ng mga problema, tinig ng mga nagpapayo sa iyo. Pero tanong, maliwanag pa ba, narinig pa ba? Alam niyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, may papaalala sa inyo ang Holy Spirit. Pero pag hindi kayo nagbabasa ng Bible, alam niyo, maaalala niyo, marinig niyo lagi, nagsasaling bayan sa isip mo, kaya lalo pag marami kang problema, anong nagsasaling bayan sa iyo? Puro negative, puro takot, puro problema. Puro hindi ko kaya, paano na kaya pa? Why? Kasi wala pa ipaalala sa inyo ang Holy Spirit. Kasi wala kayong binabasa. O wala kayong napapakinggan mo lang. O wag naman sana, baka nakikinig pa kayo kay Soriano, patay na. Ako, hindi ko sinasabing manood kayo, pero kaya ako nanonood, nakikinig. Ako, hindi ko sabi kayo manood. Kasi pinag-aaralan ko yung mga, tinuturo niya, yung mga errors niya. Pero aminin ko siya, alam niyo, may mga pagkataon, pag nakikinig ako, Iglesia, Soriano, alam niyo, misa, pag hindi mo talaga alam ang Bible at wala kang Holy Spirit, hindi ka ligtas, maliligaw ka talaga. Opo, meron kaming miyembro sa sa Maynila, teacher pa sa mga bata, no? Yung mga anak niyo, paid po Sunday school. Sinasabihin na aming pasok-pasokan. Kasi may mga bumibisita mga Jehovah's Witnesses sa bahay niya. Naku! Kinikwento naman, Pastor, may gato, dumadalaw sa, binibigyan pa mas. Pero bati sa amin. Ano sabi yung pastor namin? Kayo ka ba talaga? Ano pa talaga naintindihan mo? Naintindihan mo ba yung kaligtasan?
O pa, ba't ka nakikinig yan? So, inargue ng apostol, pag hindi mo tinigilan, makita mo isang araw, wala ka na rito. I mean, hindi siya alisin, hindi siya pinalis, kundi titigil ka na. Kasi, bakit? Yun nga, nadala siya. At sa araw, nangyari na nga. Pero naman isang miyembro, no, kapapakinig kay Soriano, lalo paborito ni Soriano pa man din, yung tithes, ito na yung paborito ng mga pastor, ng mga baptist, yung ano. Kaya nagtataba daw yung pastor ng baptist yan, tumataba. Maintain ko rin dyan. No? Alam niyo, sa madaling salita, yung dalawang miyembro na yun na active sa baptist, wala na. Kasi tinuturo sa baptist, tinuturo sa Bible, may tithes naman talaga. Ako mismo nagtatights, hindi ako natalo, hindi ako nalugi, hindi ako nawala. Pinagpala pa nga ako eh. Sa akin, karanasan yun at pagtitiwala, ha? Hindi ko bahala kayo, kanya-kanya pagsundin. Hindi ito pinipit ka magbigay. So, alam niyo yung dalawa po, mag-girlfriend yata mag-isa, wala na, pumunta na doon. Kasi gusto ka na doon, walang tithes eh. Naniwala. Ulitin ko, kayo ka nakikinig. Pangalawa, no, saan ka nakatingin? At pangatlo, saan nakalagak ang tiwala ng puso mo? Kaya sabi niya, ito ang pangako ng Panginoon, ililigtas kita sa mga kaaway na to at magpapakilala ang Diyos. No? Magpakilala ang Diyos sa Israel. Kay Ahab. Ano nangyari? Tinupad ba ng Diyos yan? Verse 14, and Ahab said, by whom? Kanino? And he said, sino ba? Sino yan? Thus saith the Lord, even by the young men of the princes of the provinces. Then he said, who shall order the battle? And he answered, thou. Then he numbered the young men of the princes of the provinces. So, sino ba'y matutulong sa kanya sa gera? And they were 232. Tingnan nyo to ha. Ilan yung kasama ni King Ahab? 232. After them, he numbered all the people, even all the children of Israel, being 7,000. Binanggit naman, lahat, 7,000. Ba, marami ito. Pero hindi ko naman masyado kung binanggit yung ilan yung kalaban. Pero madalit salita, kasi 32 kings eh. Andiyan pa ba tayo? Hindi ito binanggit. Ang ginamit na word is great multitude. When you say dakila, no, multitude, ibig sabihin, hindi po mabilang na tao. Kaya di ba nagdano tayo sa people power of EDSA, di ba? O yung mga rally-rally. Napansin natin, tansyahan na lang. 5,000 yan. 10,000 yan. Di ba? Kung rally na nangyari na 1 milyon, bihirang-bihira. Pero bihirang-bihira. Kaya minsan, noon, ang tawag nila pagka ganon, dahil hindi agad mabilang, multitude. Ibig sabihin, hindi taga kayang bilangin. Pag sa multitude, parang buhangin sa dami. Di ba? Parang, nasabi ng Diyos kay Abraham, nakita mo ba yung bituin yan? Sino gumawa niya? It talks about the power and the creation of God. Ganyan magiging sindami ang iyong lahi. Nakita mo ba ang mabibilang mo ba o nakita mo ba ang buhangin sa dalampasin? Sabi, ganyan magiging sindami ang lahi mo. Sabi ng Diyos kay Abraham. Hello? Kaya sabi niya, meron ba imposible sa Diyos? Yun ang Diyos sa Abraham. Yun ang Diyos sa Israel. Kaya hindi lahat kasi ng mga Israelita nakilala ang tunay na Diyos nilang ito o kahit nakilala ay sila ba ay buo ang tiwala at pagkilala sa Diyos, pagsunod. So hindi lahat kasi lalo ng time na natin. So tuloy pa, ano sabi niya? 15, binilang ni Ahab, 7,000. Pero 7,000 against hindi mabilang kasi marami yan. 16. And they went out of noon, but Ben-Hadad was drinking. Lasing si Ben-Hadad. Ano nangyari? Drunk in the pavilion, and the kings and the 32 kings. Aba, nag-inuman to, naglasingan. Yung mga hari. 17. And the young men of the princes of the provinces went out first. Ito yung mga lumusog na kalaban po ni makakampi ni Ahab. And Ben-Hadad sent out, and they told him, saying, there are men come out of Samaria, mayroong mga lumusog na taga Samaria.
18, and he said, whether they come out for peace, take them alive. Kung sila ay makikipagkasundo, may pagbati, ng kapayapaan, okay, kunin niyo sila buhay. O whether they will come out for war, hanggat maaari, kunin niyo pa rin yung take them alive. Hanggat maaari, kung sila ay pakikipagbati, okay, buhayin niyo. Pero makipagyera, hanggat maaari, ayaw ni Ben-Hadad na patayin sila, hanggat buhayin pa rin. Gawin alipin. 19. So these young men of the princes of the provinces came out of the city. Ito yung sa palig po ni Ahab. And the army which followed them. What happened in verse 20? And they slew every one his man. And the Syrians fled. Takbuhan ng mga Syrians. Natalo. Ha? Takbuhan. And Israel, hinabol sila. And Ben-Hadad, the king of Syria, ano nangyari? Tumakas sa kanyang kabayo. Kumagal siya, natalo. Bakit? Dahil magaling ba si Ahab? No. Bago pa nangyari yun, sinabi ng Diyos, ililigtas ko kayo. Sabi ng Panginoon, ito ang mangyayari. Yan, isang laksang problemang kalaban niyan. Wala yan. Sabi yan. At matatalo mo yan, ililigtas ko kayo, at magpapakikilala ni Ahab ang kadakilala ng Diyos. Ano? Nasaan tayo? Verse 21. And the king of Israel went out. Lumusog na si Ahab. Si Ahab lang to, ha? And he smote the horses. Tinalo niya yung mga kalaban na kasakay sa kabayo. Mabibigat itong kalaban. Yung mga nasa karwahe. Ibig sabihin, magagaling ito. Mas malalakas ito. Kumbaga sa gera. Alam niyo ba yung mga elite force? Ano ba yung elite force natin? Ba sa atin yung, ano tawag? Marine ba? Marine? O yung SAP, di ba? Sa PNP, SAP, di ba? Alam niyo ba pag sa gera noon, pag sinabing nakakabayo, kaballi ba yun? Kaballi? Ay, kaya minsan sila nga inuuna eh. Ha? Yung mga kabalyero. Ha? Kasi ibang klaseng mga warrior to. Ngayon naman yung mga sa chariot, ay mas matitinding pinuno to. Kadalasan parang mga captain, mga ano to. Matataas ang rango ng mga sundalo. Ibig sabihin, ibang klase ito makipaglaban. Magagaling ang utak. Hindi lang matapang, magagaling ang utak. Mga talagang special army forces. Pero ano sabi niya sa 21? And the king of Israel went out, lumusog na siya sa mismo, ha? At tinalo niya yung mga nasa kabayo, o kasama yung mga sundalo niya, tinalo ang mga nasa karwahe, at napatay ang mga Syrians. Tingnan niyo sabi sa 21. Ng isang matinding maraming namatay. Slaughter. Great, parang pagsa slaughter. Baga parang nagkakay baboy. Ganun nangyari. Sa gera, ang daming namatay. Dugo. Parang may mga kinatay na baboy. Patay ang ulo, putol. Dami. Ha? Bakit nangyari ito? Dahil magaling si Ahab? Hindi ho. Dahil marami pa siya? Hindi ho. Kundi dahil iniligtas siya, tinulungan ng Diyos. At sinabi kasi dito ng Diyos. 22. Kaya sabi niyan, and the prophet came to the king of Israel. Muli, may mensahe ang Diyos. Yung propeta sa hari ng Israel. Ano sabi? At sinabi sa kanya, umayo ka, magpakalakas ka, palakasin mo sarili mo. Ha? And mark and see what thou doest. For tanda mo, sabi niya sa 22, bakit? Sabi niya, magpakalakas ka, magpakatibay ka, lalo sa Diyos. Ha? Bakit? Kasi natalo mo sila dyan, pero babalik yung mga kalaban. For at the return of the year, next year, ang hari ng Syria na yan, babalik siya muli, will come up against it, 23. At ang mga alipin ng hari ng Syria, ay sinabi sa kanya, bumalik ka. No? Bumalik sila. At ano sabi ng message sa 23? Their gods are gods of the hills. Medyo natakot po sila. Sabi, ang Diyos ng mga Israelita ay Diyos ng bundok. Ha? Kaya mas malakas sila sa atin. Pero subukan nating makitigba sa kanila doon sa kapatagan at sila'y tunay na matatalo. At tayo mas malakas sa kanila. So sabi ng mga sundalo, siguro next time, subukan nating, labanan natin sila rito. Siguro, ibig sabihin, lumalabas yung gera to kasi nga, nasa taas sila, na lugar.
Di ba? Nasa taas sa lugar. Hindi na nasa taas sa lugar. At alam nila, may Diyos itong mga to. Hindi nga lang nila kilala ng mga Assyrians yung Diyos. Pero kaya tayo natalo. Malakas yung Diyos sila doon sa bundok. Pero subukan natin, pababain natin sila rito sa kapatagan. At matatalo natin mas malakas tayo. Sabi ho ito, nung mga Syrians na kalaban. Next, tuloy natin. Verse 24. And do this thing. At ito ang gagawin natin. Sabi ng mga Syrians to, nag-usap sila, nagpaplano paano nila tatalunin sa susunod ang Israel. And do this thing. Take the kings away, every man out of his place, and put captains in their rooms, and number the army like the army that thou hast lost, horse for horse, and chariot for chariots, and we will fight against them in the plain, and surely we shall all be stronger than they. And he hearkened unto their voice, and did so. So, yun ang plano nila. Para manalo tayo, huwag nating labanan sa doon, talo tayo sa kanila Talo tayo sa Diyos nila. Subukan natin dito. Kasi nga, bakit gano'n? Kasi pag sa kapatagan, marami sila kung sa bundok, ikaw konti nga sila, hindi lang dahil konti. Hindi yun Ang pinag-usapan doon, magaling nga sa taktika yung itong Israel, pero ang totoo lang doon, yung Diyos sila, sinamahan sila. Ang Diyos sila nagbigay ng laban, ng panalo sa. Para katulad na nangyayari kay Samson. Alam natin marami pang biyaya, kasi kings na to Diba, si Samson. Alala niyo si Samson? Jawbone as. Alam niyo yung panga ng asno. 1,000 na mga Philistines. Lulusobi siya, wala makaharap. Pinagapa siya, patay lahat. Si David, isang pinatilyo. Mga 70, wala pang 20. Lalaban na, higanting Goliath. Bakit natatalo ito ni David? Dahil ba matalino siya, magaling siya, totoo, natalo niya yung oso, natalo niya yung leon. Pero lagi siya sabi, David, tinulungan po ako, mahal na hari ng aking Diyos, matalong isang leon, matalong isang oso, at alam ko, itong higanting to, kaya kong palunin. Dahil tutulungan ako ng ating Diyos. Amen. Yung ulo niya ibibigay sa ating magtatagumpay tayo. So walang yabang kay David. So ito yung taktika ng mga kalaban. Sabi niya, magaling siya sa bundok, subukan natin sa patag. Tatalunan siya. Kasi mas marami sila kung konti Israel, tuloy natin. Asan tayo? Verse 26. And it came to pass, at the return of the year, the next year, ito na, nakaredy ang mga Syrians, that Ben-Hadad numbered the Syrians. Okay, nagbilang ulit siya. And went up to Apec, doon sa lugar niyo, para labanan Israel. Niyaya nila siguro sa kapatayan. The children of Israel were numbered. And were all present. Ilan yung mga dyan. And went against them. The children of Israel pitched before them like two little flocks of kids. But the Syrians filled the country. Ilan po ang bilang ng Israel? Para lang daw mga munting bata na hindi, parang daladalawa ba? Parang ganyan. Pero at tingnan niyo yung kalaban ng Syrians. At tingnan niyo sabi niya, when you say build the country, ibig sabihin nyo again, hindi mahulugang karayo sa dami. Ganong kalaksa, ganong karami lalabanan nila. Nung una natalo, kasabi na, kaya tayo natalo bundok May Diyos nga sila, magaling sa bundok. Dito natin labanan sa patag, sabi ni Ben-Hadad, ng mga tagapayo. Next year, bawi tayo, mananalo tayo sa kapatagan. Marami tayo So sabi nila, anong sabi niya? 28. Ito na po. And there came a man of God. Nagsalita naman. Yung prophet ng Diyos. Kay Ahab. And spake unto the king of Israel. And said, again, just like the first, yung unang laban, nanalo sila. Thus saith the Lord again. Sino nagsalita? Dapat kilala nyo na ang Panginoon. Hindi lang salita ng pastor. Pag sinabing mag-offering ka ng thanks, hindi salita ng pastor. Pag sinabing manalangin kayo ng talagang totoong seryoso pa, hindi utos ng pastor. Yun, lahat tayo, ako ba mismo. No? Yung bago tayo pumunta rito, kaninang umaga, sobrang excited. Kahit na excited naman tayong lahat, pero tanong ba, nanalangin ba kayo kanina?
Nanalangin ba kayo dito? Siyempre, dapat hindi yung biro-biro ito. Bundok yan. Di ba? Kita nyo yung mga nalalakas na, hindi lang magaling mag-drive ng mga driver natin. Pero totoo lang doon, kahit anong galing mo, pag talagang andyan ang disgrasya, wala kang magagawa. At salamat sa proteksyon ng Panginoon. Di ba? Yung guidance niya. Yung mercy niya. Ano sabi niya? Again, thus saith the Lord, because the Syrians have said, sabi ng mga kalabang to Syrians, ano sabi nila? Ang Panginoon na Diyos nila, ang Panginoon ay Diyos ng burol, ng mundok. Hindi raw sa Diyos ng lambak, ng kapatagan. Kung parang sabi, nanalo lang kayo kasi dahil sa yung Diyos yun, Diyos lang yan sa bundok, malakas na kayo sa bundok. Subukan nyo dito sa lambak, iba na ang Diyos, kami na ang Diyos, kami na ang mananalo. Therefore, tingnan nyo sabi ng Diyos, yes, God said to the prophet, pinapasabi kay Ahab, ano sabi? Again, the same word last year, ililigtas ko kayo sa great multitude na naman yan sa iyong kamay. And ye shall know that I am your God. Huwag kayong matatakot sa mga problema at pagsubok. Although nakakatakot. Minsan kailangan pa rin nating daanan yan. Alam niyo bakit? Kasi tinitingnan nga na pa, kayo ka nakikinig. Kayo ng payo ka nakikinig. Saan ka nakapokus? Saan ka nagtitiwala at nakatingin? At kung narinig mo pa ang Diyos, nakapokus ka ba sa Kanya? Buo ba ang tiwala mo? Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. In all thy ways, sa lahat ng ginagawa mo, kilalanin mo siya at gagabayan ka niya sa tamang landas. Magpapalain ka at magtatagumpay. Alam hindi totoo yung verse na yan? Di ba? Alam niyo, hindi totoo yung verse na yan. Although, sa buhay ko, talagang totoo, pinagpala ko. Pero totoo, hindi pinagpala ko dahil yan ay verse lang yan. Ang dami religion na yumaman yan eh. Dami naman talaga pero scam. Diba? Alam niyo, importante, hindi yung yumaman ka eh. Hindi yung yumabang ka. Alam niyo, importante, bakit tayo nandito sa Baptist? Talaga bang nakilala mo siya bilang tagapagtas? At pangalawa, binabago ba niya ang buhay mo? Pangatlo, ginagayad ka ba niya sa tamang landas? At pang-apat, ginagamit ka ba niya para yung mga taong ligaw at napapahamak ay maakay mo naman sa liwanag din ng landas ng buhay? Di ba? Yung kahit may problema o wala, sagana man o wala, patuloy kang masaya nagiling ka. Ngayon, sabi diyan sa verse 29, and they pitched over one against the other 7 days. So it was, in the 7th day, the battle was joined. And the children of Israel is slew. The same last year na laban. Napatay ang Syrians. 100,000 footmen. Ilang bilang yun? 100,000 footmen. Grabe, 100,000 nga. Mga lalaking napatay sa isang araw. Sino nakapatay? Israel. Nagawa ba nila dahil magaling siya matalino? No. Saan yung laban nangyari? Hindi na sa bundok, sa patan. Gano'ng karaming kalaban? Sa laksa. Ang Hudyo, kukonti. Pero ano sabi ng Diyos? Ahab, sabi ng Panginoon, natatalo mo yung kalaban mo. At makikilala mo, ang Diyos mo itakila. At hindi lang sa Diyos ng mundo. Hindi ka lang niya binibigyan ng tagumpay, na magtagumpay, na masarap sa bundok, malamig sa bundok, no, maganda ang tanawin, marami ka nakikita. Napakaganda ng nature. Alam niyo, pag nasa bundok kasi marami kang view na makikita eh. Kaya totoo lang, iba talaga yung nasa bundok eh. Nasa lalawak yung ano mo eh, yung horizon, yung mga nakikita mo. Lalo, kaya nga di ba, talaga advantage pag nasa gera, yung nasa taas eh. Lalo yung mga NPA, ba, tama ba lang. Kaya bisa hirap na hirap yung mga pulis natin, mga army natin lumaban sa. Kasi
Kita agad yung galaw ng kalaban. Pag nasa taas ka, sniper ka pa, patay. Di ba? Isa ka lang, kahit isa ka lang, kung 20, kasi, kita mo eh. Baga, advantage agad. Ha? Mahusay ka pa, magaling ka pa, matapang pa. Higit sa may Diyos ka pa. Pero kahit wala kang husay galing, pero mas maganda na may husay galing ka. Kumbaga, yung wala na nga husay galing, ginagamit ng Diyos, dahil ang Diyos ang nagbibigay ito ang gupay. Paano pa kaya kung magaling ka, mahusay ka, gagamitin ka lalo ng Diyos, but continue to humble and be honest to yourself. Let God be exalted in your life, not yourself. Hindi dahil magaling ako, matalino ako, mayam. No! Tanggalin natin yung lahat, upangin natin lahat ng mga bagay na meron tayo para makita natin ang talagang ma-exalt. Ay, hindi ako, magaling ko, matalino, mayam. No! But let God be exalted in Israel, that there is God in Israel, the true God, the powerful God. No other gods makakatalo sa Israel hanggat ang Israel nagtitiwala sa Diyos. Nagpapakumbaba. Kung talagang walang makatalo sa Israel, sa Israel sa Bible, hanggang ngayon. Sabi ko niya, tingnan niyo yung bas, napakaliit. Walang makakabi, ay, dito naman Amerika yan. Kahit maglusog pa ang Arabs ngayon. Lumusog pa ang Iran, lumusog pa ang Russia, ang China, wala eh. Pag ang Israel, tandaan niyo ito, napakinggan niyo. Kung ako lang, hindi ko masabi, ako lang nagsabi ito, marami lang narinig. Pag ang Israel nabura sa mapa, nabura sa kasaysayan, I mean, totally, naubos. Ha? Naubos. Hindi na ako maniniwala sa Biblia. Hindi totoo ito. Kasi may bansa ng Israel, ano yung ibig sabihin? Totoo ang Bible, may totoo ang Diyos. Kaya nga si Kristo dyan pinanganak. Ang kaligtasan dyan pinangaral. Ang plan para ng Diyos, hindi lang sa Israel, sa buong mundo. Pero una siya, kung meron mang pinagpala, napakabuti ng Diyos, dakila siya, dito sa lahing pinagpala, kumbaga talagang binigyan talaga. Ano sabi sa 30, the last verse? Sabi dyan, but the rest fled to Apec, takbuhan ng mga kalaban, into the city, and there a wall fell upon 20. Pambira, mayroon pa rin isang bubagsak na padero. Yung mga nagtakbuhan, no? Nagtakasa sa takot, yung mga kalaban. Ha? May bubagsak na pader. Ay na nang namatay, 20 and 7,000 of the men that were left. And Ben-Hadad fled, paakbo na naman siya, and came into the city, into an inner chamber. Pahiyak, takbo. Hindi pa napatay. Hindi ko alam, hindi ko na tinansin. Walang makakadikit sa Israel kapag mo ang tiwala mo sa plano ng Diyos. Nasa i-closing niyo po, kapag ganito. Ilang mga bagay na nabasa ko. Dagdag. The main Bible wisdom from this verse, 1 Kings 20:28. The God of the mountains, the God of the valley. It talks about God's sovereignty and power are not limited by geography or human perceptions. The Syrians believed that the God of Israel was only powerful in the hills or in the mountains, but not in the valleys. However, itinama ng Diyos ang mali kaisipan ng kalaban na ito in Syria. God proves them wrong by delivering the great multitude ng mga sundalo ng Syrians sa kamay ng Haring Ahab ng Israel. Natalo sila. Why? Because the God of Israel is a powerful and sovereign God. It means He is in control of all things. And He is omnipotent God. And He is the only true God. Wala na po iba. Kapag hindi pa totoo ang Diyos sa Israel, sabi ko nga, hindi ko sabihin, dapat natin yung mas malakas pa sa Diyos sa Israel. Hello? Pag kilala mo na yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, Jacob, ni David. Hello? Tingnan nyo to, dito kami natapos. It's not enough to listen to this word. Kasi it's not enough to read it, to know it. Bagamat maganda po yun.
Hindi po kasi nagtatapos na nakilala mo siya, narinig mo lang siya, nabasa mo. No. Eh, dito. The God of the Bible, the God of Israel, is a personal God. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, umalis ka lang sa lahi niya sa bansang yan. Pumunta ka sa lugar niyan. Bibigyan kita ng lupa. Bibigyan kita ng lahi. Pagpapalain kita. Magiging dakilang bansa ka. At hindi lang ikaw gustong pagpalain. Lahat ng mga bansa, lahat ng pamilya sa buong mundo ay pagpapalain ko dahil sa iyo. And it talks about the Lord Jesus Christ. It's a personal God. Hindi po religion. Si Abraham, pagsabi Abraham na yan, yan yung Israel. Pagsabi Moses, pagsabi David, sino yung tumato? Nabasa lang ba natin? Kwento lang nabasa? No. Simple, tanggalin na lang natin kasi hindi nakila sa Diyos in-exalt sila Kasi meron nakila Diyos, may totoong Diyos. Pero gusto makita niyo dito, hindi man tayo si Moses, si David, o si Abraham. But God, merong plano ng Diyos sa bawat isa sa atin na totoong makakakilala, maniniwala ng buong puso, at maglilingkod ng totoo sa Kanya. Subukan mo naman. Huwag mo naman puliin na sarili mo na puro Facebook, social media. Mga anak, mga kabataan, nakikiusap ako sa inyo. Bahagi lang ng buhay niyo yan. Naiintindihan kayo. Pero punuin niyo ang puso niyo nito. Ito. Kasi ito, hindi niyo lang mapapakinabangan sa lupa hanggang kabilang buhay. You shall know that there is God inside. It means, may totoong Diyos. May plano sa sayo. Hindi lang sa'yo, sa buong mundo. Pagpapalain ka niya, gagabayan ka niya, pero nais ka, ang tanong, hinahayaan niyo ba makialaman Diyos sa buhay niyo? Tinatanong niyo ba sa Lord? Ano po ba ang gusto mo? Nakikinig ka ba sa Kanya? Nakapokus ba ang faith mo sa Kanya? Solid ba ang tiwala mo sa Kanya? Handa ka bang sumunod at isuko lahat? At magugulat ka. Ako, walang kwenta ang buhay ko. Lumaki ako sa iwalay na pamilya. Iwalay na tahanan, magulong tahanan. Kaya wala ikwento sa inyo lahat kung mga totoo nangyari sa buhay. Pero ito pinaka-lately lang, latest. Naaawa ako sa mga pamangkin ko. Naiyak po ako, mga kapatid, Yesu Cristo. Naiyak po talaga. Kasi alam nyo, dinala na sila ng Panginoon sa Talavera. Andyan ang Word of God, ng bata, nakikinig sila. Ang sarap, nakikinig, nagbabasa. Pero lumaki lang sila, hindi nila nakilala ang Diyos ko. Ang Diyos si Abraham. Pasok dito, labas dito. Nalaman nila, hindi na bago ang buhay ang puso. Alam niyo mga desisyon nila ngayon? Alulong ko ito. Kung meron man ako sa nakikita may pag-asa kanila, sakali, Kuya Jones, alam niyo nangyari sa kanila? Nadapa yan. Pinalo ng Diyos. Talagang paano matindi? Pero ang bait ng Diyos. Yung problema niya, mahirap ba yung pinagdadaanan niya? Pero nakikita ko, tinuturuan siya ng Diyos. Ay, nagpapakumbaba siya eh. Umaamin siya sa mali niya. At handa pa rin siya, Lord, i-guide mo ko, tulungan mo ko, samahan mo ko, gabayan mo. Nagsisip pa siya. Kaya nakikita ko, ang Panginoon, ang bait sa kanya. Papal siya, may trabaho siya, natanggal siya doon sa dati dahil sa palpak na ginawa niya. Ngayon, binigyan na naman siya ng bagong trabaho. Ngayon, meron na naman siya. Nababayaran niya yung problema niya. Ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa kanya. Kaya lang, yun nga lang, tinuturuan siya ng Diyos sa hard way. Pero ang masarap doon kasi nakikialaman Diyos sa kanya. Alam niyo bakit? Kasi sabi niya, Lord, ano sabi ng Bible? God giveth grace to the humble. Actually, hindi lang grace, more grace. Ang nagpapakumbaba, itinataas. Ang nagmamataas, pinapagsak. Gusto niyo maranasan biyaya ng Diyos? Magpakumbaba ka lang. Hanapin mo siya. Makinig ka sa Diyos. Talagang makinig ka. Hanapin mo siya araw-araw.
at makikita magtatagumpay ka. Huwag kang magkakamali sa mga maling desisyon. Makinig ka sa Panginoon, hanapin mo siya, gawin mong kalooban niya. Magtatagumpay ka. Lord, salamat sa itama. Salamat po. Ikaw ang totoong Diyos na may likha ng lahat ng bagay katulad ng bundok. Masarap sa bundok, Panginoon. Maraming challenge, maraming hirap, maraming tagumpay. Masarap kumangat. Pero kaya lang nangyayari ito dahil sa inyo. Pero huwag niyo itong hayaan, Panginoon, na kapag bumababa kami sa lambak, maraming problema. Pero still, sasamahan niyo pa rin kami. Ano man ang sitwasyon ng buhay namin, salamat po, andiyan ka. Sinasamahan niyo kami. Tinutuloy niyo kami, tinatama niyo kami, nagpapala niyo kami, inaayos yung buhay namin. Tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo kahit ang mga pamangkin ko, samahan niyo po sila. Samahan niyo po kami sa paglalakbay nito. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. You are in command. You are in control of all things. And tinatanong niyo rin kami, kayo ba kami nakikinig? Maraming tinig ang mundong ito. Iba't iba. Musika, social media. Ang daming mga vloggers, social vloggers, na gusto nilang ipollow namin sila. I-likes namin sila, i-share namin sila. But more than these influential people, evil or good people in our life, mas pinakamasarap, ang number one dapat namin i-follow, i-share at i-like ay ikaw at ang sa itamo. Lord, tulungan niyo kami. Ikaw talaga ang source ng lahat, ng buhay, lakas, ang nagbigay at babawi sa amin, ang nagliligtas at hahatol sa amin at magbibigay ng reward. Tulungan niyo po kami. Gaya ng kwento binigay niyo ng tagumpay si Ahab. Dahil alam niya, kayo na siya makikinig. Alam niya, kayo na siya magpo-focus. At alam niya, sino magbibigay ng tagumpay, pagpapala, lakas. At maging ang makalaban ay matatama. Tulungan niyo po kami, lalo ka na makilala, madakila. Samahan niyo po ang living life. Samahan niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa. Lalo ka na makilala. Huwag niyo po hayaan. Naalis kami sa mundong ito, hindi ka namin nakilala. O binaliwala ka namin. Sapagkat alam namin, nakakatakot na naghihintay ng kaparusahan ng impyerno. Pero salamat po, namatay ka sa krus para sa aming kasalanan, para sa aming kaligtasan. Wala kang inisip na pangit sa buhay namin sa mundong ito. Kung magiging pangit man ang buhay namin sa mundong ito, at lalo na kung magiging mas miserable ang buhay namin pag alis sa mundong ito, patungo sa impyerno, ito ay pagkakamali na ng aming mga desisyon sa buhay. Pero salamat po, nangako ka ng buhay na walang hanggan, nangako ka ng kaligtasan, nangako ka ng kapatawaran, ng totoong kapayapaan, totoong kagalakan, at sangkatebang pagpapala sa mundong ito, lalo na sa kabilang buhay. Sa mga taong magtitiwala, at tunay na magpapakumbaba, at iingi ng gabay, at tulong, at talino, at lakas habang andito pa kami sa mundo. Samahan niyo kami, lalo ang mga tatay, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang mga nanay. Bigyan niyo kami ng talino sa mundo ito. Bigyan niyo po kami ng tamang pasya. Bigyan niyo po kami ng pamilyang nagmamahal, naglilingkod sa inyo. Bigyan niyo po kami ng mga miyembro matapat na talagang solid ang tiwala sa inyo. Sandabukan man ang problema, alam namin, kaya namin harapin ito dahil kasama ka namin. At ikisat, ikaw talaga ang lalaban para sa amin. Tulungan niyo po kami, pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat sa salita niyo. Salamat, ikaw ang Diyos ng lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, ano man ang sitwasyon, malakas man kami o mahina, sagana man kami sa pera o hikahos kami, kahit nasa bingit man kami ng kamatayan, sasamahan niyo kami, pangungunahan niyo kami. You are not only the God of the living, you are also the God of the dead. Alam po namin, laging maganda ang plano mo. Kaya tulungan niyo po, lalo ka namin makilala sa mundong ito, personally, Lord, bawat isa, bilang tunay na Diyos at tagapagtas sa bansa. Sapagkat nasa inyo ang pagpapala, nasa inyo ang totoong tagumpay, nasa inyo po lahat-lahat kung bakit kami humihinga na bubuhay sa mundo ito. Salamat po sa salita niyo, salamat sa mga anak na nakinig. Ikaw na po magpala at ang banal ng Espiritu ang gumawa mula sa araw na ito hanggang sa
last day namin. Samahan niyo po kami ingatan. Muli pa ang lahat ng dalangin namin ito. Salamat. Palagi po bawat sa ito yung dalangin po sa gabi ito sa matamis na pangalan po ng Jesus. Katayin po natin muli kanta. As we close, no? Bago tayo magtapos, the God of the mountain, the God of the mountain. Sige po, tayo po natin tumayo. Okay. Kambalin po natin yung mensahe ng kanta, no? Sige po, ulit natin. Life is easy. Ready, sing. Life is easy. When you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. You don't know me when you're up on the mountain. But all comes so easy when life's at its best. Now it's down the valleys of trials and temptations. That's when your faith is really put to the test. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. Okay, so pray po tayo sa pagtatapos sa pagkain. And then, bago po tayo pagkatapos ng kumain, no? Pagkatapos ng kumain, di ba? Magkaroon po tayo na di ba? Lahat ng mga babae sa kwarto, magkaroon kayo kahit tigba 1 minute, bawat sa prayer. Mag-pray natin ang family at church. Ating basa, basta 1 minute, no? Na ingatan tayo pa na magtagumpay. Kaya din po, bawat kwarto na lang. Bago matulog. No, basta mamaya, bago matulog. Basta lights off, pilitin natin, 10 o'clock, 10:30, wala na po cellphone. And then bukas, 7 o'clock, kaya lang mga nanay. Mases, wala na kayo mag-usap, no? So, wala po si Brother Rafi. Then darating yung pag-pray natin, yung mga darating, address po sa amin yung lututuin. So, pag-pray natin yung mga hahabol. Okay, so, Tatay Love you, ikaw na po ang pray sa ating hapunan. Okay. Pwede na po natin ang Tapos na? Okay, pwede na po. Magandang gabi.